Nalay ko na Ginoo ni kabuntagon nga dinaghatag kanato og maayong panahon. Alang ini ato ang pagsimba diha kaniya. Ning adlaw ay papahulay. Karon ang culmination o katapusan ng adlaw sa ato ang ipasiugdahan ng week of prayer. No? Nagsugod niya itong Lunes, nagkalilain ng mga speakers ang ato ang nadunggan o nagkalilain yung mga Bible characters ang representar focus na itungod sa pagkamainampuon. Okay? There's something wrong. Okay, padayon tayo soon. Ngayon ato ang mga pagtuon. Diyan nata sa ikaunong na topiko. Mahitungod na ni siya kang Elijah Exxon. Kabisado nato si Elijah. Mahitungod sa iyahang pagkamadasigon. Isip propita sa Ginoo. Nga rin ato ang makuhaan o pananglitan o ihimplo sa atong panahon karon. Naroon na kita kayo sa mahimong makasunod kung unsa man ang ipabuhat sa Ginoo ngadto kanila. Okay? Si Elijah. Oh, it's here. No? Alright. Elijah. Sige lang. Makakadayon sa gihapon ka bisan wala ni men and women of prayer. Men and women of prayer. Kagabi for the first 4 nights, mga lalaki ang gisgutan. No? Nga mga Bible characters na makuhaan ko ihimplo, mahitungod sila ng pagkamay ng puon. Dahil kagabi si Hannah. No? Si Hannah. Nga din, gitubag sa Ginoo yung mga pag-ampo. O sa tanan nato mga gabi yung mga pagtuon, ato ang makuhaan na kung kita lamang di ay magamay ng puon earnestly. Kung saan isabihin yung earnestly matimuhaon, no? Earnest. Mapadayunan, matimuhaon, taimtim, nananalangin, dunggod yun sa Ginoo ang ato mga pagampo. Okay? Dunggod sa Ginoo ang ato mga pagampo. Alright. Dili sa gibasa, sa ato sa kaigsoon, Lucas 18:1, o kunya, gisuginlan sila ni Jesus sa usa ka sambingay sa pagpahayag na kinahanglan magaampo sila kanunay. Okay? Dili ingon ka isara, no? Kulit kadaghan, kanunay, o dili magkaluya. Applicable ka po sa ato ang panahon karon igsoon nga kinahanglan kita magailang puon kanunay. Ang uban kaliwa mag-ampo sa isa ka adlaw, may morning, may evening. Daghang mga ihimplo ang ipakita no sa ato ang karon nga sa Biblia na nagkalain nga mga katawan sa Ginoo, nagkalain nga pamaagis pag-ampo or beses sa pag-ampo. No? Ang mabuti sa kong nahuna si Daniel katulog. No? Kung naman tayo mahibaluan, karon, natili lang na katulog, ampo. Kadaghan. No? Kadaghan. O sa mga teksto, na atong madunggan, mabasa, na pwede mag-ampo sa Ginoo kadaghan. Okay? Diha sa Lucas 21,
36, nanagayon, apan panagtukaw kamo sa tanang panahon. Magtukaw gani, vigilant, no? No? Na manag-ampo nga unta makabaton kamo kaligon aron sa pag-ikyas gikan ining tanan mga butanga nga magkay kamo o sa pagbarug sa tubangan sa anak sa tao. Sa atong panahon karon dili na katiyaw-tiyawan. Ma-politika man, no? Ma-economical or ma-economics or mag-military, ang kalibutan karon wala na nagkaguliyan na. Even within sa ato ang nason. No? So magtukaw, magmabinantayon para mag-amping na dili ta makulatan sa atong panahon karon. O ilabi na sa atong espirituhanon na pagtubo. Nabilita kang Elijah, kang Elias, no? Kang Elias. Si Elias nagpuyo dito sa east of Jordan, nagitawag na dapit na Gilead, no? East of Jordan. Dito siya nagpuyo sa kapanahonan, kini si Elijah sa kapanahonan ni King Ahab. Okay? Kini si Elias, a man of faith and prayer. May nampuo ni sa grabe sa pagtuo, no? Dili mahadlok ang iyang ministry kaniya to, dili siya mahadlok kung siging sa kaman na doon ay power and authority. Kaya ako gisugo sa Ginoo, tumano na ko ni. No? Ang iyang kasi mahuna, i-check niya. No? Ang pag-spread sa apostasy over Israel di antong panahon na. Grabe ang apostasya. After sa King David, Solomon, nabahin, 10 kingdoms, ang northern, 2 kingdoms, ang southern, no? Siya na sa 10 kingdom, sa northern. Apostasya, mingle sa mga pagano, practice ang ilahang mga pagkinabuhi sa mga pagans. So na yung apostasya, kaya mapili ko silang katawan sa Ginoo. No? Siya nagpuyo dito sa bukid, layo sa kanang mga katauhan. No? Gitawag siya si Elijah the Tisbite, Tisihanon. No? Ngaliin, sa iyang mission, confident siya na ang Ginoo doon ay katuyuan or purpose nga nung gigamit siya katong panahon na aron mapreparar siya sa dalan, wala ba si Juan Bautista, to prepare the way before the Lord. Diyan itong panahon na, no? Naginapos sa siya ang mga Israel noon. Nauna, mapabalik ang mga Israel noon kay pinili ng katawan. Mamahimong kalangaw sa nagapalibot ng mga pagano ng mga nasod na lagi ng nasod. Ang nakastaliwala. Faith and power ang nakasa iya mga namin. Kumusulti siya, mo-share siya sa mensahe sa Ginoo. Ginibuto niya ang iyang tibuok kinabuhi sa buhat sa pag-reform. So, binigyan si Elijah, reformador. No? Reformador. Siya ang gitawag na the one who is crying in the wilderness. Ito ang siya nagpuyo. No? More po gamuhan. No? Na Bautista sa Panginoon Jesus Christ. Crying in the wilderness. Aron sa pag-review sa mga punuan o mga katawhan niya ng apostasya ni Antong panahon na. Nakita niya na wala yun, nagkagabi. Nakita ang sukat pa sa pagkabata, pagkabataan, pagkahantong, nagka-deeper and deeper into idolatry ang Israelites. O ang Diyos nag-appoint sa iya ha, na doon na kayo buluhaton para sa imong mga katawan. No? Diyan sa Salmo 105, 44, 45, no? He had delivered them from the bondage and given them the lands of the heathen. Muna niya ang katuyuan. Kung atong basahon igsoon, ang history ni Elijah, nakarealize sa kaulahian ang Israelites. No? Pero na itong panahon na, ang mga kadagaya sa Ginoo nga gihatag ngadto sa Israel, no? Nauta sila mamahimong usa ka modelo nga nasod
sa kinahinay nalimtang. Ang mga panalangin nalimtang. Ang nagpatigbabaw ang dili ining pagkaway pagtuo, no? Nga paspas kayo ni siparar sa chosen na nation na mga Israel from the source of their strength na ang Diyos. Yan, nakita niya, magikan dito sa bungtod niyang ipuyan sa bukid. Nakita niya ang pagka-apostasya, ang pag-idol worship sa kadaghanan sa mga Israelites niadtong panahon. Nasubo pag-ayo si Elijah. Sa iyang kasubo, niya mo siya sa Ginoo. Niampo siya, niduhol siya sa Ginoo. No? Diyan mo niya ang pagka-wicked sa Israel. Naunta, iparealize sa Ginoo. Tagaan of judgment para makaambo ang Israel mo. No? Muna ang iyang giampo ngadto sa Ginoo. Kaya ang gusto niya, mag-repent, maghinulsol, na aron mamawala ang mga pagbuhat kung di mo i-cleanse ang dahol Israel, then mamahin mo silang well-favored na nason sa atubangan sa Diyos. Dito ba sa ginawang pag-ampo ni Elijah? Dito ba? No? Kadunay siyang nagahilap at tubangan ngadto sa Ginoo. No? Niabot ang panahon. Kaya gitubag sa Ginoo ang pag-ampo, nagisultihan siya. No? Na ang apostasya ng mga tribo sa Israel makarealize sa ilang pag-worship kang Baal, na wala naghatag kanila o blessings. Iparealize ganito kanila nga siya ang nagbuo sa mga panalangin. Ganito kanila. Naantod mo balik sa pagpangalagad, maghinulsol, mo kumpisal ganito sa Diyos. Na mo itinugdan sa tanang mga kadagaya na ilang nadawat. Kaya ang kadaghanan sa Israelites na itong panahon na ang panalangin na ilahang nadawat gikan sa ilang simba ng mga idol. Nalimpan na nila ang Ginoo sa ilang mga forefathers. No? Na nagpaulan sa ilaha, naghatag init, mga abundansya, mga bunga, sa ilang mga harvest, ang ilahang idol. Mga larawan, nilang ibutang dito sa groups, nanindot kaayo ang pagkaplasta. No? Gi-claim na sa mga idol worshiper na dili ka ng inyong Diyos na wakit ang nagpanalangin, kundi tingatong gisimba. No? Grabe ang gibati ni Elijah. Applicable or application nato sa ato karon sa atong panimalay. No? Na may mga idol worshiping. Atong man discuss no kung sino nakapa-idol sa ato ang panimalay. So, kinahanglan i-cleanse na, kuhao na. No? Kung doon may mga panalangin na nagod sa atong panimalay, tungod na sa Ginoo na ato ang gialagaran. Dili ka ng mga Diyos na naa sa atong palibot o sulod sa atong panimalay. Natong panahon na sa mga Elijah, ang pagkahalog sa Diyos nagkakunhod. No? Mga blasphemous sa mga tao. No? Wala mo ila ang Diyos. Ilahang gitamay ang Diyos. Kaya ilahang gidahig kanang ilang nakita na Diyos. Wala ni-expose sa mga kinabuhi, sa mga leaders, mga tao niya itong panahon na mga blasphemous o idolatry. Kaya base mo niya, ipadato, ipapatay, no? Na mahadlo ang kadaghanan. Yan ang girelate ang tanang bounties na diabot kanila. Ang mga sapa, na manikunhon ang tubig na sa gihapon. So, hindi kaya itong ginuhat na pag-worship kang Baal. Okay ni, kaya man kunhon ang yuta ang tubig sa mga kasapaan. Sa gihapon, ang dew, ang ulan, na tubig, ang mga suba. No? Naiinit sa adlaw, bidlisyo sa adlaw. May tubo ang mga tanong. So mga naasang nahuna, ha? Tungod ni sa atong gisimba karon. Nag-i-introduce aning ato ang mga naasawa ang mga pagano.
Nalimtan nila na ang Diyos mo ay nagbuhat sa tanan o nagpatubo sa tanan. No? Daghan ang mga pari. Instead ng mga Levites ng mga pari, lahin na. Na yung mga Levites ng mga nadala na pwede pamutang ng mga additional ng mga priest na lahi na ang pag-practice ang mga kustombre. Nalimtan ang pagpasalamat ngadto sa buhi ng Diyos. So nasubo si Elijah, nagasid kaayo siya na kinahanglan doon na ako'y pagabuhaton. Kaya wala na siya nakitaan halos na mga katawhan sa Ginoo. He saw that Israel was plunged into fearful apostasy. Makatalagmanon, makahadlok na apostasya. Niyagtong panahon. O, tungkol nga na ang Diyos, misulti kang Elijah. Gidumog sa Diyos ang mga pag-ampo, yanod mo ni Elijah. Na, tungkol niya ito, God would withhold from His people dew and rain. Wala na'y gamong. Wala na'y ulan. Kaya ito 3.5. Para makarealize ang mga katauhan sa Ginoo. No? Until they should turn unto Him with repentance. Muna ang gusto sa Ginoo. No? Na makarealize ang mga katauhan even sa atong panahon karon. Kung doon naman tayo masipyat manta sa atong mga decision making, no? Mga pagbuhat, mga words, no? Mga action, alam mo repent, no? Mag-confess lang nato sa Ginoo. Sama kang Elijah, nandun na concerned siya, no? Sa iyong mga katauhan, nabasin ko niya pagkasilutan, mahurong, no? Ang mga katauhan, pinili na sila na nasod. So grabe ang iyang pag-ampo. Grabe ang pag-ampo. Itubag sa Ginoo, 3.5 years. Walay ulan, walay dew. Grabe nga, kalisdanan na. No? Through the long years of drought and famine, Elijah prayed earnestly that the hearts of Israel might be turned from idolatry to allegiance to God. Mauni ang yampo ni Elijah. O nakita niya ang ebidensya sa mga pag-antos ng tao. No? Sa iyang mga katauhan. O niya, nagkakadaghan ang mga pag-antos na gibati. Nisamot ang iyang kaguol. Kaya gibati niya, iyang mga kanasod, katagilungsod. No? Niya, nag-ampos siya na kumay mo. Mari mo naman mag-usap. Kanya, tungkol niya na God mismo sa ikawalingon was working out a plan. Doon ay plano. And all that His servant could do was to pray in faith, and await the time for decided action. Doon ay tukma o gusto na panahon para niya ng imong gampo. Elijah. Sa pagkakaroon, doon ay tukma gusto na panahon para sa walay ulan, walay dew. Para makarealize siya. Elijah, an example of one who prevailed through earnest prayer. Mawapod na kita. We should be much in secret prayer. Wala nagampo si Elijah dito sa atubangan ni Ahab, sa ubang pa mga princesses, sa mga katawa. Tuwa siya sa ipanimalay dito sa bukid. Nagmainampuon siya kanuna. Iyang gira na ang Diyos ay tinugdan sa tanan. Sila mga sanga lamang. Mawapod ka karon. Ang Diyos ang vine and we are the branches. And if we grow and flourish, we must continually draw sap and nourishment from the living vine. Kinsa man ang living vine? Si Jesus Christ. No? Kaya kung mawala ta sa connection na to sa living vine, wala tayo kusog, wala tayo power. For separated from the vine, we have no strength. Una ang realidad ito. Kung doon naman tayo gibati na, mga malagigagawin ko mga panalangin.
tungod na sa imong kayod lamang. No? Wala pa rin panalangin sa Diyos. Ato ba kumabalik ka sa inyo? Grabe ang panalangin. God's messengers, Elijah, must tarry along with him if they would have success in their work. Meaning, kinaran magpabiling na ito sa Diyos. Ayaw kawas pagtuo. Ayaw kawas pagsaling. Itugutan man ang mga kapaitan, mga Kristiyanan, pero kana lumalabay lamang. Sa panahon nila, 3.5 years. After that, nawala. Sa atong panahon karon, tugutan sa Ginoo mga Kristiyanan. Di ka magampo og 3.5 years ng mga kapaitan, hindi natin na isalit kaniya. No? Ang tanan. No? Basin bulan na ng mga kasakitan, after pila ka bulan, uy, kalipay na. Atong pagabatihan. No? Huwag ka kabalo. Ato lamang, muduol, musalig, musunod na ito sa Ginoo. Doon na yung sa ka-experience siya, testimony din sa balasahog na prayer, 136, paragraph 1. Usa ka experience, may tungod sa usa ka iglesia. Doon mga membro, doon pastor. Dito gitawag ang mga David na Lancashire. Usa ka yung pronounce nyo, Lancashire. Lancashire. Usa ka babae na naminaw. No? Sa mga rason, sa mga sulti, sa mga silingan niya, mahitungod silang pagdayog sa ilang ministro, sa ilang simbahan. Ngaliin, ni-appreciate sila sa mga mensahero. So, ang ilang imuha, bitagaan ng mga gasa. No? Kaya ganahan sila sa style, mumalik, sa hiwali, sa manner. Ganahan sila sa batasan, kinaiya sa mga ministro. O kining babae, o sa kababae na nakadumog, niadto siya o misulti sa mga kababayan, dili siya ingana kamaayo kung dili pa siya dool sa Ginoo. Kung wa pa siya natin dugtog o misunod sa Ginoo. Dili siya ingana kabuutan, kamaayo kung dili pa siya katawhan sa Ginoo. Ang realization is, dili lang ministro. Kita usa, mamahimong mamaayo ang kinaiya, mamaayo ang mga words na mugawas, ang manner, ang deportment, kung naa si Kristo nga nigi kanato. Ang giingon rin ng words is, your man, ang ministro, is very thick with the Almighty. Application sa ato ako karon, dili lang sa ministro. Kinahanglan puno ta, no? Sa Dios, sa iyahang atong pakigdugtong kaniya, puno ta sa mga panalangin kay kita sa kanunay miduol kaniya, misunod kaniya, o misunod sa iyang mga gawi o batasan. Kinaiya ni Kristo na dapat nato mabatman. Si Elijah, grabe niya pagtuo nato sa Diyos. O nga kini, iyang ipamatulan, pinagi sa pagkamay ng puon o pagkamasinulundon nato sa Diyos. Sama kang hako, sa niya siya miampo sa Ginoo. Grabe niya ang pag-ampo, no? Nato sa Ginoo. O sa resulta, nakitaan, nakaplagan, iyang nadawa ang panalangin. Si Jacob nakipag-resell sa application nato sa ato karon. Makibugno man si Jacob. Kita usab nini do tayo effort na pagabuhaton. Dili lang ampo, di magpaabot lang. No? Doon na tayo pagabuhaton. Doon na tayo pagabuhaton. Na aron mahimong ma-realize nato, madawat nato ang mga panalangin. Kaysa pag-ampo, ato nang isipon, ato nang nadawat. Bisag physically, materially, wala pa nato na hikapan. Mo na ang pagtuo. No? Power will come from God in answer to the prayer of faith. Dunay kahon. No? Dunay kahon. Ang ato mga pag-ampo. Inubanan sa pagtuo. Tuuhi. No? Kung nagkinala lagi pagtuo sa kadako,
sama sa liso sa mustasa. Kada lang gikinahanglan para motubo og dako. Oh. Dito sa Mount Carmel, kung atong basahon, nindot kayo ang maong history so kasaysayan. Nag-remind sa katauhan na kung kita mag-apostasiya nato sa Diyos, doon kita wrath, kapungot, ang Ginoo na ihatag sa iyang mga katawan, mga pinili ng mga katawan. Kita mga pinili ng mga katawan. No? Gipili ka sa Ginoo. Si Elijah nagtawag ngadto kanila sa pag-humble sa ilang mga kasing-kasing and turn to God sa Diyos sa ilang mga amahan kaniadto. Kaya kung dili, curse apan nalala ko Israel. Apan kung mo-turn back ngadto sa Ginoo, i-remove ang curse. Sa ato ang karon. Naa ba na? Matawag nato ng mga tunglo. Kaya usay word nato na tunglo kay murag grabe na no. Grabe na. Kanya-kanya ta natin mga experience ng mga kapaitan, mga kasakitan. Nanong gitubutan na sa Ginoo, doon ay realization dapat na ato mauna naman. Ngano, gitubutan sa Ginoo. Alagawata, na atong nauna-on ako sa Ginoo, Lord, kung sa man itong mga pagkakamali, napasabta ko kay wala akong pangyayang pa sa Ginoo. Yan, i-cleanse. Sundon ko kung sa'y gusto. No? Si Elijah, reverently bowing before the unseen God, he raises his hands toward heaven and offers a simple prayer. No? He prays as if he knows Jehovah is right there, a witness to the sin. Yan ibati sa kanya, ampo siya nagluhod, nidupa, nibaw. Yan ibati, nanagin, tapat niya ang Diyos. Makadungog sa iyang mga words. Nakakita sa iyang mga pagbuhat. No? Muna iyang ibati. Dili ka mag-ampo na itang marang nag-ampo nga perting, layo ang Diyos. Tuwa ako sa trono. Sama kang ilo dyan, anyan ibati sa nag-ampo siya. Tapag lang Ginoo, nakadungog, nakakita. No? Ma-feel niya ang grabe niyang mga pagbako. Elijah prays simply and fervently, asking God to show His superiority over Baal, that Israel may be led to turn to Him. Muna ang mga pag-ampo ni Elijah. So kita usap, ginahang magapanatili ka sa itong mga pag-ampo. Na dili makadulot ang mga fiery darts sa kaaway. Di ka madala. Kung madala man, Lord, tawagin ko, limpyuhin ko. No? Ingana. Reverently. Ang iyang pag-ampo igsoon, no? Nasa balason sa prayer 136 paragraph 4. Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and thou hast turned their heart back again. Pantayan po niya. Kasalihan, mabalik na, natos nagpalagad sa Ginoo, malipayo na, basta mag-una-una, na tumod sa na ako. Wala yung effort, wala tabang Ginoo. Ay mga inyo na mapauna-una, nakarealize mo ko sa akong pagulin mo. Wala naghumhum na ko. Ay, ilahang kasilingan dito sa wala na mo na 100%. May ginulagsutin ako. Namun akong pagkabuhaton. Ako aramani. Naningkamot ko ko, ako aram na. So kanang mga blessings sa libos ako, ako na ako. Bantayan na nato na isoon. No? Kinig ka na tungod sa Diyos. Walang-wala ta. Mga itong kaalam, tungod na sa Diyos. Dili tungod ka ng elementary, high school, college. No? Kundi ang tanan, doon ay kapuslanan. Nakatabang nato. No? Gigamit sa Ginoo. Kung nakakot sa itong effort, kung paano ta makipagdugtong nato sa Ginoo, modawat sa iyang panalangin na gibubo. Na uban, gamay rang ilang madawat, daghan,
Kaya kalila ang gasa. No? Depende man sa atong kapasidad. Nailuba, na isa, naidaga. So, ingana po, ang atong pagkagamit diya sa Ginoo. Now, dito sa Mount Carmel, ato mga naibaluhan, na daghang mga prophets, no? Ang Baal o ang King Ahab dito. Kinsa gani ang pares ni King Ahab? Si Jezebel. Jezebel. No? Daghang mga propeta, ginatusan. No? Daghan. Grabe nila pag-Ginoo sa Ginoo. No? Buntag hangtod hapon. Grabe ang musyon. Magsamad sa kaugalingon. No? Si Elijah naghilom lamang. No? A silence oppressive in its solemnity rests upon all. Kanunay lang siya nag-ampo sa Ginoo. Samtang nagtuyo-tuyo, grabe ang ritual na gibuhat dito sa ilang altar na gibuhat. The priests of Baal tremble with terror sa dihang panahon na po ni Elijah. Conscious of their guilt, they look for swift retribution. Nakamulutan sa history. No? Nasa niyang panahon na ni Elijah, nangaluya na lang. No? Nangaluya na lang ang mga propeta na tuyo kung sa mga ritual ito. Sa mga altar na gibuhat, wag yun. Misiga, wag ginumog sa Ginoo. Wag ginumog silang Baal. No? No sooner is the prayer of Elijah, sa si Elijah na po, taimtim na nag-ampo nga sa Ginoo. Dinumog sa Ginoo yung pag-ampo. Walang ritual. Gibubuan lang. Niyang altar, halad, sa tubig. Sa tigas, iuga na lang ang tubig sa iyang dalil na. Mamuna ang history. Gidumog. Kasi tubag sa Ginoo. No sooner is the prayer of Elijah ended than flames of fire, like a brilliant flashes of lightning, descend from heaven upon the upward altar, katong ipatindog na altar, consuming the sacrifice, leading up the water in the trench. Okay, di palimutan to kanal-kanal para na tubig. Uga ang tubig. And consuming even the stones of the altar, pati ang bato, nasunog. No? Gitubog sa Ginoo niya pag-ampo. Sa pikas, wala. The brilliancy of the blaze illumines the mountain. Grabe ang kahayag. The whole mountain, Mount Carmel, and dazzles the eyes of the multitude. Katong naan ito, na nagatanaw. No? Nanamha sila. In the valleys, dito sa ubos, na batanan, below, where many are watching, kung ako na mga katawan dito na natanaw, in anxious suspense, the movements of those above, the descent of fire is clearly seen, and all are amazed at the sight. Pila kalibo naka-witness sa mga senaryo. Dito ba ang pag-ampo ni Elijah? No? It resembles the pillar of fire. Sa pillar of fire. Katong panahon sa paggawa sa Egypt, crossing sa Red Sea, paingon sa wilderness. Giubanan sila sa Ginoo. Sa gabi, pillar of fire. Sa adlaw, pillar of clouds. Muna ang kaparihas, pillar of fire. Danan, hayag, kayo. Mawapod ang panahon sa kang Elijah. Elijah's prayers reach out in faith to claim God's promises. Nito panahon na sa ato ang nahibaluhan, di pang patay ang mga propeta. No? Di pang ihaw itong mga propeta mo, palpak mo. No? Wala, gitubag, ni Baal. Di pang patay. And the way was open for carrying forward a mighty spiritual reformation among the 10 tribes of the northern kingdom. Grabe ang realization na to.
tungod kato nga senaryo. No? Daghan nagreforma, daghan ang naghinulsol, daghan ang ibalik pagpangalagad sa Ginoo. No? Elijah had set before the people their apostasy. He called upon them to humble their hearts and turn to the Lord. Kita igsoon, we are the modern Elijah. We are the modern John the Baptist. Kita ang warn sa mga katawan. Dili mo balik ang Ginoo, kundi mo warningan ang tibuok kalibutan. Daghan ang katawan sa Ginoo sa tibuok kalibutan, ngayang ipangganit. No? Daghan. The judgment of heaven had been executed. The people had confessed their sins and had acknowledged the God of their fathers as the living God. Oy, pagkanino. And the curse of heaven was to be withdrawn. Oh, kuhaon na. And the temporal blessings of life renewed after 3.5 years. Sa atong history level, di ba lang po nga mapa? Kay humana ang gitagal. Nakarealize na mga katauhan after. Kung kita po siguro, no? Makita nato, doon na realization na nato mga pag-effort sa mga katauhan. Di ba malipay po ta? Malipay ta. Daghan ang mga lagat. Kung kaya nag-effort ta, nagpagamit ta sa Ginoo. Natat sa ilang kinabuhi. No? Kita mga instrument lamang. Pagkaninyo. Sa panahon ni Elijah, the land was refreshed with rain. 3.5 years ay ulan. Mali pa yung tao kung mag-ulan, di ba? Oh. So, giingnan niya, no? Si King Ahab. Get thee up, no? Eat and drink. Muna niya, for there is a sound of abundance of rain. Wala pa ulan to. Isultihan niya, dunay coming. Dunay coming. So, pag hinulsol, pag-reforma, pag-usap, dunay panalangin ng mga mo. Dunay panalangin ng mga mo. Then the prophet went to the top of the mount to pray. Balik siya, ulit. No? Sa atong history, bukod pa to siya, di ba? Oh. Ipag-bukod pa to siya within that 3.5 years. Tagong taon siya. Tagong taon siya. Hantol ganyan ang panahon na gitubang na sa Ginoo. Ang iya mga pagkampo. The people or the prophet saw no clouds in the heavens. He heard no thunder. No? It was not because of any outward evidence that the showers were about to fall that Elijah could so confidently bid Ahab prepare for rain. Clear ang langit. Ngayon nagdala mag-prepare for rain. Wala, may dad-o. Nang nakasulti anak si Elijah, tungkol sa iyang pagturo. Tungkol sa iyang pagturo. Doon ay ulan ka mabugot. Ganun ba? Majority sa katauhan, nag-realize na nag-repent. Return, balik, pag-worship sa Ginoo. So katon, ipasta sa Ginoo, maulan ng Diyo, iya itong balihot. So grabe ka pagturo. No? Marami na sa ibang mga tao. Walay dako, walay manganod, magpreparata kay unya, muulan, andam na siya o payo, pagkainit yun. Kaya naman payo pag-ulan. Muna ipagturo. Muna ipagturo. No? We are preparing for heaven. Gusto kami yung malangit. Gusto kami ito dito. Doon ay preparasyon. Nato ang pagkabuhaton. No? Doon na. In an attitude of humility, Elijah's face was between his knees, meaning niyampo. He interceded with God in behalf of penitent Israel. Pagkanindot sa kinabuhi ni Elijah. No? Siya walay mga problema, kabilingan, mga kasaypanan.
iya lang gihambing ang mga kasaypanan sa ubang tao. Nga kumbaga, wala siya ang nagpasan niya. No? Again and again, Elijah sent his servant to a point. At tulad dito sa tumitumoy. Tanawa na dito atubang sa Mediterranean Sea. No? To learn whether there were any visible token that God had heard his prayer. Kaya kung ba siya hambo, Lord, paulan na. No? Ulan na. Kaya nag-inulso na ang mga katawan. Nakarealize na siya. Bumalik ang servant. Master, wala may pangalan. No? There is nothing. Walang iwan sa servant. Kung sa itimuha, Elijah, balik na po sa siya, kwarto, kung nasa ba siya makampuhan, ampo na po siya. Balik-balik, servant, ato na po dito, tanawa. Ato na po ng servant, report, wala akong may pangalan. Ampo na po, for how many times? 6 times, so balik-balik. Ang iyahang servant, Lord, Master, kaunungan ako ni, wagi ko kakita. No? Niundang ba si Elijah pag-ampo sa Ginoo? Wala akong hunong. No? Sa ikapitong ampo, pagkauman, servant, balik ito. Tanaw. Pagbalik, Lord! Ang sabi, Lord! Ano pa nga nun? Ang nakita? Sama sa? Kumo. Pertilipay ni Elijah, mo na. Kung ba sa ato apang pinulungan, mo na. Sure ka, Lord? Di ba ang pangalo kumagulan? Di mo okay na. Ngit-ngit, mag-iom. Puro mong ito. Kumo, katako. Mo na siya. Mo na ang tubag sa Ginoo sa akong mga pagampo. 7 times ang pagampo. Kapila pagampo. Pray without ceasing. Hindi na tumutan ng number. Kung si Daniel katulog, si Elijah kagito, kita kadaghan. No? Wala man mag-isisipan ang Ginoo og number. Kini mga panitingnan lang nakadaghan ta o ampo ngadto sa Ginoo. The prophet did not become impatient or lose faith but continued his earnest pleading. 6 times the servant returned with the word that there was no sign of rain in the brassy heavens. Undaunted, Elijah sent him the word once more, kapito. Siya yung naluyaw or na-discouraged. And this time the servant returned with the word, behold, there ariseth a little cloud out of the sea like a man's hand. Pagkanindot sa tubag. No? Ang tubag ni Elijah, this was enough. Mauna ni siya. No? Elijah did not wait for the heavens to gather blackness para mainugin. Wala yun kay baga na itong dagong na. Wala na. Pangalo na magamay. Yan yung pangayo. No? In that small cloud, he beheld by faith an abundance of rain. Ulan, grabe ulan. Grabe ulan. And he acted in harmony with his faith, sending his servant quickly at Ahab. Dagan dito. No? Pahimuluwas siya. Nagitubag sa Ginoo itong pagampo. Kung siya lamang mag-turn back sa Ginoo, niya na. Muulan na. Daghanan panalangin. Naroon mabundan siya balik ang atong mga tanong. Pagdali, kaya basin, maulanan ka. O, basin magliso na ka o pauli o paabot dito kaya nagkalapok-lapok ka. Large faith. It was because Elijah was a man of a large faith. Kumusta kita? Doon na ba tayo pagtuog sa makadako na pagtuog ng Elijah? No? Mas panahon sa krisis, ato mo sa gubang, pagunahin pagtuog nato. Nandito pasagdan sa Ginoo. Mas panahon unya sa persecution, sa panahon sa plagues, igaling, naapay little time of trouble. Pagpupulong ang tinuod ng mga katawan sa Ginoo. No?
makasagubang paghatag, kung wa tay pagtuo, o kung wa tay preparasyon. Kung nagtuo lang ta nga way preparasyon, kulang na pagtuo. No? Tao si Elijah. He was a man subject to like passions as we are. Dali mariskoryo. No? And he prayed earnestly that it might not rain. And it rain na. Grabe na pagtuo, no? Pero manduan. Sa niya nag-ampo po siya. Namulan. Grabe na pagtuo niya. Niulan po. Ang Ginoo magapakita kanato igsoon niya na kung kita lamang matilod o anon ngadto kaniya. No? Elijah humbled himself until he was in condition where he would not take the glory to himself. Dili tungod na po. Wala po ulan for 3.5 years. Dili tungod na po nga nibalik ang ulan. Tungod na sa Ginoo. Instrumento lang po. This is the condition upon which the Lord hears our prayer. Wala nato ang ato ang kaugalingon. No? Kaya kung ato ipadako atong kaugalingon, diya malipay ang kaaway. One praises another, and thus men are led to feel that glory and honor belong to them. It's the Bible Commentary Volume 2, 1034. Dili belong to men. Dili para sa ito. Dili. Ang glory, ang himaya, nagto sa Ginoo. No? Magampo na kanunay. Magampo. Magmaynampon. No, magmaynampon. But the prophet did not give up in discouragement. Dili ko ta madiskoryo igsoon. Padayon ta. I-review na ito atong kaugalingon sama pag-review ni Elijah to see where he had failed to honor God. He confessed his sins, kita po magkumpisan, and thus continued to afflict his soul before God. Padayon po ta sa pag-check sa atong kaugalingon, pagbantay na dili ta madaldal ngadto sa kaaway, while watching for a token that his prayer was answered. Di ta magpakawala ang paglamon na atay Diyos na motabang nato igsoon. Katapusan teksto, 2 Thessalonians 1:11. 2 Thessalonians 1:11 igsoon sa ato ang pagpantapos. Nagayon din, wherefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of His calling, and fulfill all the good pleasure of His goodness, and the work of faith with power. Atong basahon sa Binisaya, ikaduhang Tesalonika, Kapitulo 1, versikulo 11. Nagayon din, tungod din maong hinungdan, kami sa kanunay nagaampo alang kaninyo. So let us pray one to another. So, paginampo ay ta. No? Nga unta ang atong Diyos magahimo kaninyong takos sa iyang pagtawag kaninyo. Na malipay ang Ginoo sa iyang pagtawag nato, pagpili nato ng iyang mga katawhan. O pinaagi sa iyang gahom, magahimpit sa tanang maayong tinguha o paninkamot sa pagtuo. Kumusta na itong mga tinguha? Maayo ba? Para ba sa ikaayo sa itong kaugalingon lamang? O para sa ikaayo sa uban? Ang Ginoo malipay kung kita nag-aampo, dili lamang sa atong kaayuhan personal, kung dili hasta sa atong pamilya, hasta sa atong membro sa atong mga kaiglesiyahan, o sa uban pa. Una niyang gusto ikso, na kita lamang mamahimong examples, instrumento, narundag ang mga katawhan, ang makapangalaga niya kaniya, pinaagi nato na nagpagamit sa iyahang buha at katapusan mga panahon. Nang inaot ko na ang mensahe karon nakapadasid na kita sa mga Elijah, mamahimong magamit ng puhon o mamahimong faithful diha kaniya. Mabisan pa sa tanang mga kapitos na gitugutan sa Ginoo, dili mawala ang atong pagtuo, pagsalig o pagsunod diha kaniya. Happy Sabbath sa tanan. Amen.